His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority flow from His throne unto His own, His anthem raised. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. We enthrone you, we proclaim you are King, standing here in the midst of us. We raise you up with our praise. And as we worship with your throne, and as we worship with your throne, and as we worship with your throne, come Lord Jesus and take your place. Lift up your hands to the coming King. Bow before Him and adore Him, sing. Through His majesty, let our praises be pure and holy. Give Him glory to the King of Kings.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama, salamat po sa hapon na ito, sa araw na kung saan, ito pong araw na kung saan iniwan mo sa amin ang iyong simbahan. Ito po yung kapanganakan ng iyong simbahan at itinatag dito sa lupa. Happy birthday, Mother Church. No? Salamat po sa iyong pagmamahal at sa mga minana namin na mga aral mula sa iyong mga apostoles. Sa araw na ito, dakilang Diyos at mapagpalang Ama, samahan mo po ang patuloy na paglaganap ng iyong aral sa buong mundo. Gamitin mo po ang social media, gamitin mo po ang bawat isang mga kapatid namin na patuloy na naghasik ng mabuting balita upang magkaroon ng buhay na walang hanggan ang sinuman na manalig at manampalataya. Ito pong aming dalangin in Jesus' name. Amen and amen. Yung ating ibanghilyo po ngayon ay mula sa sinulatan ni San Juan, chapter 20, verses 19 hanggang 23. Nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Kinagabihan ng araw ding iyon, ang mga alagad ay nagkatipon-tipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay ng kanilang pinagtipon-tipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinapatawad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupulot ka namin, Lord Jesus. Stand secure, carve upon my heart the truth that set us free, according to your word, so Lord, give them to me. Magandang umaga sa Pilipinas at magandang hapon dito po sa Canada at sa Amerika. At saan man po tayo nakarating sa araw na ito, umaging sa panunood ng ating mga kapatiran sa kanilang mga cellphone, sa kanilang mga laptop, makikita nila po tayo sa live. No? Dito po sa ating tinunghayan na Ibanghilyo ngayon, Gospel Reading, ito po ay noong bago nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo. At
doon nga pinakita niya sa kanyang mga apostoles ang kanyang sugat sa kamay at sa tagiliran. No? Takot sila sa mga Hudyo kasi noong araw, yung mga Kristiyano hindi pag-aanong kilala at sila po ay pag nalaman na isa kang Kristiyano, sila po ay hinuhuli at pinapalo at yung iba pinapatay pa nga. Kaya sa takot nila, sila po ay pumunta sa isang kwarto, no? At isinara nila yung kwarto. Nung isinara nila, sila lang nandoon sa loob. Pero biglang nagpakita ang ating Panginoong Hesukristo sa kanilang kalagitnaan at ang bati ay ganito. No? Ang kapayapaan ay sumasa inyo. No? Kapayapaan. Ito pala, no, malalaman po natin na ang presence ni Lord, no, ay sumasa atin, no. Mayroon po tayong naramdaman ito sa ating mga sarili. Hindi po tayo magtataka kung tayo ay naghahayag ng salita ng Panginoon o nag-share o nag-testimony at nangangaral ng salita ng Panginoon, lalo na ipinakilala natin si Jesus. Mayroon po tayong mararamdaman sa ating mga sarili na kakaiba. No? Yung bang mayroon po tayong peace of mind, mayroon po tayong kapayapaan sa ating sarili na nadarama. Ito po isang patotoo na aking na eksperyensya. Pero siguro hindi lang sa akin, maging ang ating mga kapatiran din na patuloy na nangangaral o nagsishare ng mga salita ng Panginoon upang ipatotoo si Jesus. Mayroon po tayong naramdaman na kapayapaan at batid natin na sa 2 o 3 na nagkatipon sa kanyang pangalan, nandyan si Jesus sa kalagitnaan. At ang unang binibigay niya po, pag nandyan ang kanyang presence, mayroon po tayong naramdaman na peace of mind, ang kapayapaan. Kaya nga ang sabi ni Jesus, nung nagpakita siya sa gitna ng kanyang mga apostoles, ang sabi niya, peace be with you. No? Ang kapayapaan sumasa inyo. So, napakahalaga itong kapayapaan. Mga kapatid, tandaan natin ito lang ang kapayapaan na hindi mabigay ng mundong ito. At hindi natin ito nabibili. No? Itong kapayapaan na ito. May mga taong nagpapakabit sadya ng parang peace gadget sa kanilang mga heart, no? Sa mga hospital, mayroong nilalagay. Pero yan po ay temporary lamang. Pero yung kay Jesus, iba ang kapayapaan na kanyang ibinibigay sa atin. Ang sabi niya nga, yung kapayapaan na kanyang ibinigay sa atin, sa aking nababasa sa Bible, hindi po ito matatanggap ng sanlibutang ito. Ang kanyang kapayapaan na ibinibigay. Anong ibig sabihin ng hindi matatanggap ng sanlibutan na ito? Pag kasi tayo, ang ating sarili nakapokus lang sa mga gawain dito sa mundo, no? At nakapokus lang sa ating buhay bilang isang mamamayan, no? At walang kasamang pamumuhay na alinsunod sa mga aral at turo ni Jesus, tayo po ay halos naliligaw na ng landas sapagkat kung minsan nakapokus na lang po tayo sa trabaho lahat, no? At minsan nasa alipin po tayo ng bisyo. Sa sinasabi ko na sa mga nakaraan nating preaching sa Bible, nalalaman natin kung anong ibig sabihin ng sanlibutang ito. Ang sabi ni Jesus, hindi matatanggap ng mga tao sa sanlibutan ito ang kapayapaan. Matanggap lang ito ng mga tao
na nananalig at sumampalataya kay Jesus. Ano ba itong sinasabing sanlibutan? Kung nabasa natin yung mga nakaraang mga gospel, ay nakasulat doon. Sabi niya, Amang banal, ingatan mo sila, no? Sa sanlibutang ito. Oh, sabi niya sa panalangin niya, tulad nila na hindi na sila taga-sanlibutan at ako hindi rin taga-sanlibutan. Ibig sabihin na kung tayo po ay namumuhay alinsunod sa ating Panginoong Hesukristo, nananalig at nanampalataya tayo sa Kanya, yung ating sarili po hindi na inaari na makamundong ito, kundi tayo po inaari na doon sa tagalangit na po tayo. Ibig sabihin ang destino ng mga nananalig kay Jesus ay ang langit na. No? Sabi ni Jesus, tulad ko na hindi na rin taga-sanlibutan. Sapagkat ang talagang tirahan ng mga sumusunod kay Jesus, ang pangako niya, ang buhay na walang hanggan, at hindi yan dito sa daigdig, kundi doon sa kabilang buhay sa piling ng Panginoon. Kaya ang sabi niya, ang sanlibutan, itong sanlibutan na ito, kung hindi po natin ito ibig sabihin, hindi natin si Jesus masunod at hindi tayo mananalig at manampalataya sa Kanya, tayo po ay alipinin ng sanlibutang ito. Yung aral ng sanlibutan, yung Kanyang mga tinuturo, no? Na naglalayo sa atin sa panampalataya, tulad ng ano? Tulad ng mga bisyo, no? Sa sinasabi ko na, hindi lahat ng mga negosyo dito sa daigdig ay alinsunod sa kalooban ng Diyos. No? So, kung tayo po nakapokus lang dito sa daigdig, sa negosyo, sa ating pangtrabaho araw-araw at wala po tayong Diyos sa ating sarili, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ang kapayapaan ay hindi po natin matatanggap. Kaya nga ang sabi niya rito sa kanyang mga apostolis, ang kapayapaan ay suma sa inyo. Binibigay niya yung kapayapaan. No? So, yan. Ang kapayapaan na yan ay dapat natin po maramdaman natin ang kapayapaan. Sapagkat ang kapayapaan ay maraming dala sa ating buhay. Amen? Tandaan natin, maging atin pa ang lahat, no? Mayaman tayo, no? Lahat atin. Pero kung wala po tayong kapayapaan sa sarili natin, walang satisfaction, tapos parang araw-gabi tayong nag-iisip, takot sa araw ng bukas. Takot sa araw ng bukas. Kaya nga, ang tao, dahil takot sa araw ng bukas, kahit ano na lang gagawin niya, nagpakahirap siya araw-gabi, nag-iipon kung anong kaya niyang gawin para itong bukas ay paghandaan. Pero ang bukas na kanyang pinaghandaan, hindi yung langit, kundi ang kanyang bukas na pinaghandaan, yung makalupa, yung makamundo, yung makasanlibutang ito. So kung ganyan po tayo, hindi po natin matatanggap itong sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo na kapayapaan. Sapagkat, sinabi ng banal na salita, hindi matatanggap ng sanlibutang ito ang kapayapaan. No? Pero may ibigay si Jesus. No? May sabi niya, may ibibigay ako sa inyo itong kapayapaan na hindi matanggap ng sanlibutang ito. At ito nga, no? Ang natatanggap at binibigay niya sa kanya mga tagasunod, yung kanya mga apostolis, at sa atin lahat na nananalig at nanampalataya sa Kanya. Peace be with you. No? Yan ang unang sinabi niya. Maging saan? Sa kanyang mga apostolis. No? Yan lagi ang kanyang bati. No? Peace be with you. Hallelujah. We praise the Lord. Patuloy po tayo mga kapatid. Dito po sa 20, pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. Mga kapatid, noon, lalo na si Santo Tomas, no?
Si Tomas, talagang ayaw maniwala kung hindi niya makita yung mga sugat ng ating Panginoon sa tagiliran at sa kamay. No? Kaya nga, nung nagkatipon sila doon sa kwarto na pinagtitipunan na bigla lang nagpakita yung Panginoon sa kalagitnaan nila, pinakita niya ang kanyang tagiliran at ang kanyang kamay. Na totoo si Jesus ang pinako sa cross at ang sugat sa kanyang tagiliran, siya nga yun. Parang gusto sabihin ni Jesus na huwag na kayong mag-alinlangan pa. Ako ito. Hindi man sinabi ni Jesus na hindi na kayong mag-alinlangan, ako ito. Pero sa kanyang sinasabi, mahalata po natin na sabi niya, ako ito. Tingnan mo yung daan ng sibat sa aking tagiliran. Tingnan mo yung daan ng pako sa aking kamay. O tingnan mo, ako ito, yung Panginoon ninyo. Ako ito ang namatay na muling nabuhay. No? Kaya nga, tuwang-tuwa. Mga kapatid, sa salita na ito ng Panginoon, bagaman ito po ay nangyari sa ating mga kapatid, sa mga apostoles, na pinakita ng Panginoon sa kanila yung kanyang mga sugat, sa tagiliran at sa kamay, at pinakita ni Jesus, para na rin pong sinasabi sa atin, sa bawat Kristiyano, na nanalig at nanampalataya kay Jesus, na huwag po tayong mag-alinlangan. Nabuhay si Jesus. Totoong nabuhay siya. At dahil nabuhay siya, ang lahat na sumusunod at nananalig sa Kanya ay magkakaroon din ng buhay. Kung paano si Jesus nagtagumpay sa kamatayan, ganoon din po tayo magtagumpay sa kamatayan. Amen? Tandaan natin, kahit anong gawin ng mundong ito sa atin, lahat ng gawin ng mundong ito, no? Maaring mamatay ang lahat ng tao sa mundong ito, COVID-19 o ano pa mang pamaraanan. Pero ang Panginoong Hesukristo ay nagsasabi at huwag po tayong mag-alinlangan. No? Na anuman ang sapitin natin sa mundong ito, kung kapanahunan na natin, walang kapangyarihan niya. Sapagkat kung paano si Jesus nabuhay, ganun din po tayo mabubuhay. Yan ang pangako ni Jesus. Kaya nga wag lang tayo nakatuon dito po sa mundong ito. Dito po sa mundo, nagtatrabaho tayo na nananalig at nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At umaasa ng ating buhay hindi lang po nagtapos dito sa daigdig, kundi humahangad po tayo ng buhay na walang hanggan na ang ating Panginoong Hesukristo ay nangangako na kung saan siya, doon din po tayo. At nung pagpakita niya ng kanyang mga sugat sa kanyang katawan, para niya ring sinasabi sa atin na huwag kayong matakot. Manalig kayo at manampalataya. Ako ito, kaya kitang buhayin pagdating ng takdang panahon. Huwag kang mag-alinlangan, anak ko. Kayo na nanalig at nanampalataya sa akin, tingnan mo ang aking mga sugat. Tingnan mo yung aking tagiliran. Ako itong namatay at muling nabuhay. At dahil namatay ako at muling nabuhay, ganun ka rin na nanalig sa akin. Mabuhay ka rin at dadalhin kita kung saan ako paroroon. At yan ang pangako ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
want to see Jesus, to reach out and touch Him and say that I love Him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Open our hearts, Lord. We want to feel Jesus, to reach out and touch Him and say that I love Him. Hallelujah. Mga kapatid, patuloy po tayo. Kaya nga ang sabi ni Jesus, tingnan mo yung aking kamay, tingnan mo ang aking tagiliran. Ako itong pinako na namatay at sa tatlong araw ako'y muling nabuhay. Ako ito. No? Yan ang pakita niya doon sa kanyang mga alagad, ang kanyang mga tagasunod, ang kanyang mga apostolis na naroon sa isang nakapinid na silid na kung saan nagpakita yung ating Panginoong Hesukristo sa kalagitnaan. Ngayon, ano ang ating makikita at aral na ating matunghayan sa ganyang pananalita ng Panginoon? Ito pong kanyang mga sugat sa kamay, ito pong kanyang sugat sa tagiliran at pinakita sa kanyang mga alagad, ito po ay nag-uudyok sa atin na mga tagasunod o mga nananalig at nanampalataya kay Jesus sa paggawa ng mga aral ni Kristo, sa pagsunod sa kanyang mga tinuturo sa atin. Tulad ng buhay na inilaan sa atin ng Panginoong Hesukristo. Pag sinabi ni Jesus, magpatawad ka, kailangan magpatawad ka. Amen? Huwag kang magtanim ng sama ng loob, kailangan huwag kang magtanim ng sama ng loob. At ang sagot natin, pag magreklamo tayo sa Kanya, ang sasabihin ni Jesus, tingnan mo, ako ito. Tingnan mo yung sugat sa aking kamay, tingnan mo yung sugat sa aking tagiliran. Tingnan mo, ako itong namatay at 3 araw na buhay namang muli. Ako ito. So, hindi ka pa magpatawad? Amen? Hindi ka pa ba magpatawad sa pruba na nakita mo? Amen? Pag sinabi ng salita ng Diyos, ayusin mo yung buhay mo, mananalig ka na at manampalataya. Huwag ka nang magpatay, huwag ka nang magnakaw o ano pa mang utos. Ako ito, tingnan mo ang kamay ko, na daan ng sugat ng pako, at tingnan mo yung aking tagiliran. Kandidato ka rito. Sapagkat sinuman ang tumalikod sa kanyang lumang buhay at magbalik loob sa akin, ako'y nangangako na magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Tingnan mo, ako ito. Tingnan mo ang sugat sa aking kamay. Tingnan mo ang sugat sa aking tagiliran. Ako itong pinako, ako itong namatay, ako itong nabuhay. Talikdan mo na ang iyong lumang buhay. Sapagkat kung paano ako namatay at muling nabuhay, dadalhin kita roon kung saan nang doon ako. Amen. Pag sinabi ni Jesus, huwag ka nang makikiapid, mangangalunya. Huwag ka nang
magsinungaling. Huwag ka nang mag-practice ng mga babaylan o kung ano pa man na occultism o mga salita na nagbibigay ng kapangyarihan na mula sa kadiliman. Talikuran mo na yan, kapatid, sa iyong buhay kung gusto mong maligtas. Sabi ni Jesus, alang ako ito. Tingnan mo yung sugat sa aking kamay. Tingnan mo yung sugat sa aking tagiliran. Ako itong napako, ako itong namatay, at ako itong muling nabuhay. Talikuran mo ang iyong mga kasalanan. Amen. Isang pruba. Kung ako, halimbawa, ako, pag may isang bagay akong ginagawa, papiliin ako sa dalawa. Halimbawa, papiliin ako, yung isa, halimbawa, silver, yung isa gold, papiliin ako. Mas mahalaga ang gold kaysa silver, So para sa akin, iwan ko na itong silver. Kunin ko na itong gold, Iwan ko na itong silver. Kunin ko na itong gold. Pinapapili ako Amen? O mamili ka, ha? Sabihin ni Lord, hali kayo, 2 kayo, o 3 kayo, o marami kayo. Mayroon akong ditong gold sa right, mayroon akong silver dito sa left, Alam natin parihong mahalaga yan. Pero nakikita natin na yung gold ay malaking value. Amen? Yung silver, konti lang. Baka sabihin ko, dito na ako sa gold. Ganun din po tayo. Pinapapili po tayo ni Jesus. Kasalanan o buhay na walang hanggan. Dito na po tayo sa buhay na walang hanggan. Kung minsan, naisip natin, dito sa kasalanan, minsan may temporaryong binibigay ito na akala mo masaya. Pero pagkatapos na ginawa mo, ito po'y nagsisisi ka. At hindi mo ma-acquire dito yung totoong kapayapaan. Sikat ka, may kapangyarihan ka. Gumagawa ka ng hindi maganda. Mayroon kang magic, mayroon kang kapangyarihan bilang isang babaylan. Makagawa ka ng isang bagay, pwede kang magpagaling, pwede ka rin magpatay ng tao. Pero ito po ang challenge ng ating Panginoong Hesukristo. Gusto mo maligtas? Iwan mo na yan, kapatid. Magsisisi ka sa iyong mga kasalanan habang buhay ka pa, habang hindi pa huli ang lahat. Mamili ka sa dalawa. At kung magsisisi ka at magbalik loob sa Panginoon, ipakita mo yung totoong bagong buhay. Iwan mo talaga yan. Iwan mo. Ang sagot ni si Jesus diyan, ako ito. Tingnan mo yung aking kamay. Tingnan mo yung aking tagiliran. Tingnan mo, ako itong namatay at muling nabuhay. Ipagpalit mo yung iyong kapangyarihan sa buhay na walang hanggan na si Jesus lang ang makapagbigay nito sa iyo. Kung dati, ganyan ang gawain mo, kapatid, hindi pa huli ang lahat upang magbalik loob tayo sa Panginoon. Magsisit po tayo at si Jesus nangangako na mayroong buhay na walang hanggan na inilaan sa atin. Ito isang ehemplo. Kung sa iyong kapangyarihan bilang isang babaylan, halimbawa, bagaman malayo ang tao, kaya mo siyang abutin ng iyong kapangyarihan, bakit ka may kapangyarihan? Ang iyong kapangyarihan mo galing sa kadiliman. Kung mayroon ka ngang kapangyarihan na galing sa kadiliman, hindi mo nakita na ang kapangyarihan ng Diyos. Araw-araw kang may araw na sumisikat sa iyo. May hangin kang hinihinga. May bituin ka na tumatanglaw sa gabi at may buwan. Pagkatapos ng dilim kinabukasan, may tubig kang iniinom na galing sa kapangyarihan ng Diyos.
Kapatid, sinasabi ko, hindi pa huli ang lahat upang maligtas ka. Sa mga nagtanim ng sama ng loob, okay. Kung ikaw ay may katuwiran, kung ikaw ang nasa tama, sabi ng Panginoon, sa akin ang paghihiganti. Ibigay sa Panginoon yung paghiganti. Huwag ka na maghiganti. Ibigay sa Kanya. Dahil kung siya ay makasalanang tao, mas higit pa ang daranasin niyang parusa sa kamay ng Panginoon. Huwag ilagay sa kamay mo ang batas. Siya ang maghihiganti alang-alang sa kanyang anak. Pero kung hindi ka magbabago, yan ang sinasabi ng Panginoon, na pagdating ng takdang panahon, na pumarito ang Panginoon, kaparihas mayroong ihemplo na mayroon siyang sahid. Yung mangingisda ay pumunta sa dagat at nanahid ng maraming isda. Yung isda, may maraming nakukuha. Iba-ibang klaseng isda. Mayroong isda na tinatapon, pero mayroong isda na kinukuha at yan ang dinadala ng mangingisda. Nilagay niya sa kanyang lalagyan at dalhin pa uwi. Ganon din ang Panginoon. Pagdating ng takdang panahon, tayong lahat tipunin. Kunin tayo, pwede tayong ihagis sa apoy ng impyerno, ayon sa ating ginawa, o pwede tayong kunin at dalhin sa buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Sabihin ni Jesus, ako ito, tingnan mo ang aking kamay, tingnan mo ang butas sa aking tagiliran, ako itong napako, namatay, 3 araw na buhay, ngayon nasa kalagitnaan nyo, tingnan nyo ako. Yan ang hamon ng ating Panginoong Hesukristo. Manalig ka na. Manampalataya ka na. Amen. Ako ito. Mga kapatid, papiliin po tayo sa kasalanan o sa buhay na walang hanggan. Siyempre, sa buhay na walang hanggan. So mag-decide ka ngayon, iwan mo ng lumang buhay at magbalik loob tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Hallelujah. Come into this holy place. I stand in reverence, Lord. I long to see you face to face and worship at your throne. I bow my knees before you, Lord. I see the face of God. Touch me with your mercy, Lord. Cleanse and make me whole. And I will worship you, Jesus. I worship you. Your love is burning deep within my soul, lifting your holy hand. Lord, I exalt your name as I draw close to you, Holy God.
dito po sa 21, sinabi naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. So, ganon. Ang sabi niya sa kanyang mga alagad, sinugo si Jesus ng kanyang Ama na pumarito sa lupa. At kung paano siya sinugo, ganon din po sinugo niya yung kanyang mga apostoles. No? Pagkatapos noon, sinabi niya, no? Pagkatapos, sila'y hiningahan nila. No? Si Jesus, hiningahan niya yung kanyang mga apostoles. Nung hiningahan ni Jesus yung kanyang apostoles, natanggap nila yung banal na Espiritu. At ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinapatawad na nga. Ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinapatawad. Dito po yung ating simbahan po, may Sacrament of Confession po tayo na binigay ng authority ng ating Panginoong Hesukristo sa simbahan na kanyang tatag sa pamagitan ni San Pedro Apostol, kung saan na ito po ay minana natin po hanggang ngayon yung sakramento ng kumpisar. No? Na sino man ang patawarin dito sa lupa ay patatawarin din sa langit sa pamagitan ng pagbigay ng Panginoong Hesukristo ng banal na Espiritu sa kanyang mga apostolis nung hiningahan niya sila. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sabay sa paghinga ay natanggap ng mga apostolis ang banal na Espiritu Santo at nagbigay sa kanila ng otoridad na kung sino man ang patawarin nila dito sa lupa ay patatawarin din sa langit. Hindi sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, manalangin ka na lang at isipin mo sa iyong sarili na pinatawad ko na ikaw. At yun na, tapos ng lahat. Pero dito po, sabi ng Panginoong Hesukristo, binigyan niya ng otoridad yung kanyang mga apostoles sa pamagitan ng kanyang paghinga sa kanila na natanggap nilang Espiritu Santo at binigyan sila ng isang otoridad na sino man ang patawarin nila sa lupa ay patatawarin din sa langit. Although mayroon din, pwede naman tayong manalangin na humingi tayo ng tawad sa Panginoon, pero yung kasalanan kasi minsan may mga label yan eh. May mga label yan. Pag ang kasalanan masyado namang malaki, ang simbahan, yan ang nag-a-analyze kung saang level ang iyong kasalanan. At ang ating mga pari, may mga payo, no? Tinuturuan niya tayo kung paano magbalik loob ng ganap sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga ang isabi niya rito, kung sinong hindi mo patawarin sa lupa, ay hindi nga pinapatawad. Kung sino ang patawarin mo sa lupa, ay pinapatawad nga. Ito pong otoridad. Tinitingnan dito o tinatimbang. Mayroon bang hindi patatawarin o mayroong patatawarin? Amen? Pero kung mayroon man hindi pa muna papatawarin, may mga bagay na sasabihin sa iyo para mapatawad ka. Walang kasalanan na hindi pwedeng patawarin yung dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Maging singlaki pa ito ng bundok. Kaya itong gawin. Kaya itong tayong patawarin ng ating Panginoong Hesukristo. Maging gaano kalaki ang ating mga kasalanan. Pero ang pagsisisi, kailangan wag na nating balikan lahat yung lumang buhay natin. Kung mayroon mga pagkakataon na tayo po ay hindi sadyang nagkakasala o mayroon man nagawang kasalanan, punta po tayo sa ating pari,
sa simbahan upang humingi ng sakramento ng kumpisar. No, mga kapatid, sapagkat sinasabi rito, kung sino man ang patawarin mo sa lupa, ay patatawarin din sa langit. Amen? Hallelujah. So ito ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. At pagkatapos noon, na sila po ay binigyan ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng paghinga, inutusan niya sila na pumunta o ipinadala saan man dako ng mundo upang mangharal. No? Dala-dala na nila yung otoridad na sino man ang patawarin nila sa lupa ay patatawarin sa langit. Ang hindi nila patatawarin sa lupa at hindi man patatawarin sa langit. Kaya nga, yung ating simbahan, no? Yung otoridad, yung authority na binigay ng Panginoon sa kay St. Peter sa pagtayo ng simbahan, no? Ito po ang birthday ng ating simbahan ngayon. Sabi niya, Pedro, ibinibigay ko sa iyong otoridad sa pagtayo ng aking simbahan na sino man, no? Sino man sa simbahan na yan, no? Nandyan sa simbahan na yan ay hindi madaig ng kamatayan o ng impyerno. Yan ang pangako ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po nasa simbahan na may dalang pangako na pag nandyan po tayo, sinusunod natin yung mga sakramento, yung aral ng ating simbahan, ay tayo po ay hindi madaig ng impyerno o ng pangalawang kamatayan. No? Hindi po tayo pwedeng sapagkat, sabi ni Jesus, ililigtas niya yung kanyang simbahan, tayo po yon. Kaya napaka-importante, no? Na sa ating mga Kristiyano, Katoliko, tayo po ay laging pumunta sa sakramento ng kumpisar at magtanggap ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo sa pamagitan ng tinapay at ng alak. Amen. So, yan lahat may mga pangako yan. No? May mga pangako yan. At ang ating Panginoong Hesukristo ay ang nagsasabi niyan. Anong sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Sino man ang kumain ng tinapay at uminom ng kanyang dugo na naging alak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangako ni Jesus yan. Tapos pangako ni Jesus, ang patawarin ninyo dito sa lupa ay patawarin sa langit. Amen? Ang hindi niyo patatawarin dito sa lupa ay hindi rin patawarin sa langit. Kanino yan ibinigay? Sa ating mga kaparian. Sapagkat yung ating simbahan, yan ang simbahan na mismo tatag ni Jesus. Tatag ng ating Panginoong Hesukristo para sa atin. Ngayon, sa kasalukuyan, maraming simbahan na tinatag naman na nagdadala ng kanyang pangalan. Hindi ko pwedeng sabihin na sila tama. Amen. Bahala ng Panginoon o sila mali. Bahala ng Panginoon. Wala akong comment diyan. Pero ang sinusundan natin, ano ba talaga ang simbahan na tatag ng ating Panginoong Kristo? Ang simbahan na kanyang samahan magpasawalang hanggan. Ang sa kanya ang simbahan na pag nandyan ka sa simbahan na yan na kanyang tatag, hindi ka madaig ng kamatayan. At sa simbahan na yan, binigay ang sakramento na kung sinong patawarin mo sa lupa ay patatawarin sa langit. Tandaan po natin, mga kapatid, na walang makapasok sa langit na may bahid ng kasalanan. Nandyan yan sa Revelation. Pag may kunti lang tayong kasalanan, hindi po tayo makapasok sa langit. Pwedeng purgatorio muna tayo. O kung impyerno kung malaking ating kasalanan. Pero pakinggan natin habang buhay pa tayo. Ang sino man na patawarin ninyo dito sa lupa ay patatawarin sa langit. Pag pinatawad ka na dito sa lupa, hindi na ibilang sa iyo na kasalanan. At kung mamatay po tayo dahil pinatawad na tayo dito sa lupa, ang pangako ni Jesus, makadiretso po tayo sa langit sapagkat pinatawad tayo ng sakramento ng kumpisar na kung saan hiningahan ng Panginoon ang kanyang mga apostolis ay binigyan
ng otoridad sa pagpatawad ng mga kasalanan ng mga tao dito sa lupa. Kung sinong patawarin mo dito sa lupa, ay patatawarin man dito doon sa langit. At isa pa, mga kapatid, ang pagpatawad ng mga kasalanan sa sakramento ng kumpisar, ito po'y nagdadala ng kagalingan. At nagdadala po ito ng answered prayer. Tandaan mo, mga kapatid, baka nanalangin po tayo minsan na halos hindi natin matanggap yung ating mga hinihingi dahil po nasa estado po tayo ng kasalanan. Ba't hindi natin minsan subukan o hindi subukan dahil yan talaga aral ng ating simbahan. Mapunta po tayo sa kumpisar at humingi ng sakramento ng absolution, ng pagpapatawad, no? At kung pinatawad tayo, sabi sa banal na salita ng Panginoon, ang panalangin ng matuwid na tao ay pinapakinggan ng Diyos. Amen? Yan ang nakalagay sa banal na salita ng Panginoong Jesucristo. Ang panalangin ng matuwid na tao ay pinapakinggan ng Panginoon. Ngayon, kung pinatawad po tayo sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng kumpisar, nangin matuwid na po tayo. At kung manalangin po tayo, dahil matuwid na po tayo, nakakarating ito sa ating Panginoon. At alam mo ba, sa bawat panalangin na iyong matatanggap, naluwalhati natin yung Ama sa langit. Kung ikaw po ay nanalangin at ang iyong hinihingi ay iyong natanggap, naluwalhati natin yung Diyos sa langit. No? Naluwalhati. Kaya ang Ama, yung ating Heavenly Father, tuwang-tuwa, lalo si Jesus tuwang-tuwa rin, kung ang ating mga hinihingi sa Kanya ay ating matatanggap. Amen? Dahil ang Diyos ay pag-ibig, gusto niya na tayo po ay makatanggap. Maraming biyaya ang langit. Nandiyan ang biyaya ng langit. Ang dami-dami, hindi malirip sa dami. Kaya lang, minsan, mayroong mga kasalanan na humahadlang sa ating mga panalangin. Kung kaya yung mga biyaya ng ating Panginoong Jesucristo hindi makarating sa atin dahil doon sa ating paggawa ng kasalanan. Kapatid, manalangin po tayo sa Panginoon na wakasan na po itong COVID-19 at yung mga dating hindi nakapunta sa simbahan upang magsimba, yung mga nanay natin po, mga tatay natin, mga kapatid, mga kamag-anak, kayo po na nakikinig sa mensaheng ito, dalhin natin si nanay natin, si tatay natin sa simbahan. At bago sila kunin ng Panginoon, naway makabalik loob sila sa Diyos. Nandyan po yung mga pari natin. No? Nandyan yung mga pari natin na magpakumpisal sa kanila. No? At magbalik loob tayo sa Panginoon. Ito po ang ating proteksyon sa COVID-19. Yung presence ni Lord. Yung biyaya ni Jesus. Yung proteksyon ng banal na Espiritu Santo. Yan po ang ating proteksyon. Kung tayo po ay nasa bisig ng ating Panginoong Jesucristo, sa pamagitan ng kanyang mga aral, sa pamagitan ng ating pagtupad nito, nasa ilalim po tayo ng proteksyon ng ating Panginoon. At ang sabi ng banal na salita ng Panginoon, kung ang Diyos kasama ninyo, sino ang makalaban sa inyo? If God is with you, who against you? No? Amuna, yan ang salita ng Panginoon. Kung ang Diyos kasama mo, sinong makalaban sa iyo? Sapagkat ang ginawa mong tagapagligtas, ang siyang kataas-taasan, na may likha ng langit at ng lupa. Ang ginawa mong tagapagligtas, itong nagsasabi, tingnan mo ang aking kamay, tingnan mo yung aking tagiliran, ako itong pinako sa krus, ako itong namatay,
At ako itong nabuhay pagkatapos na 3 araw. At ako'y ito'y aalis at babalik sa wakas ng panahon. Magandang hapon po at maraming salamat sa inyong lahat. Itong inyong kapatid, Brother Nelson, naway patnubayan tayo at lingapin ng ating Panginoong Jesucristo at ibalik sa kanyang kawan. Amen. Manalangin po tayo. Oh, hallelujah. We praise you, Heavenly Father. We glorify you. We give you thanks. Salamat po. Salamat po. Jesus, oh hallelujah. Ipinakita mo po ang iyong sugat sa kamay, sugat sa tagiliran. Ikaw nga po ito, ang namatay at muling nabuhay. Kami po ay nananalig sa iyo. Oh Jesus, salamat po. Oh hallelujah. Hallelujah. Lord, sa araw na ito, sa lahat na nanonood ng aming mga kapatid sa aming programa ngayon, nililip up po namin sila, Panginoon. Hallelujah. Ipadala mo po sa kanila at puspusin mo po sila ng iyong banal na Espiritu Santo. Pagalingin sa anumang sakit at karamdaman. Linisin sa katawan at sa espiritu. At bigyan at puspusin ng iyong banal na Espiritu Santo. Lingapin mo po ang aming mga kapatid saan man dako sa mundong ito. Sa Amerika, sa Canada, sa Pilipinas, hallelujah, sa Manila, sa Iloilo, o saan man dako sa mundo ngayon. Alam mo po kung sino sila. Panginoon, sa bawat nanonood ng programang ito, hinihiling po namin sa pamagitan ng iyong kapangyarihan, padaluyin mo po ito kung paano mo hiningahan ang iyong mga banal na mga apostolis. Ganun din po, patatagin mo at palakasin at baguhin ang aming mga buhay sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Hingahan mo rin po kami. Oh, come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Fill us. Heal us. Make us holy. Oh, hallelujah. Allahanin mo rin po ang aming komunidad, ang Diyos Gugma, ang aming servant leader, at ang kanyang may bahay. Ang lahat na naghayag ng iyong mabuting balita sa radyo at television, saan man dako ng mundo, Panginoon. Allahanin mo rin po ang aming simbahan, ang aming Santo Papa, ang aming mga obispo, ang mga kaparian at ang mga matri, at lahat ng mga Kristiyano sa buong daigdig, Panginoon. Lord, puspusin mo kami ng banal na Espiritu Santo sa aming kapanahunan ngayon, para maging matapang kami sa paghayag ng iyong banal na salita at may kapangyarihan nagmumula sa iyo. Father God, I ask you in the name of Jesus, let your Holy Spirit come to each every one of us right now. Fill us by your light. Fill us by your Holy Spirit. Holy Spirit. Oh, hallelujah.
Father God, I ask you in the name of Jesus and by the power of the Holy Spirit, heal us, bless us. I ask you, O God, in the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus, receive the complete healing and deliverance and be filled by the Holy Spirit. Touch. Touch in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, salamat gid. Thank you. Thank you for the healing. Thank you for the deliverance. Thank you for the peace, love, and joy in our hearts. Oh, hallelujah. Thank you. Binabati natin yung ating kapatid dyan sa England, nanonood ngayon. At ang ating pamangkin, nandyan sa Saudi Arabia, si Willen. Amen. At lahat na nanonood ngayon. No? Hello sa inyo. Sa Australia, sa Pilipinas, sa ating kapatid dyan, Brother Saldi Valdin, kay Juby, kay Kulot, kay Basco, kay Ma'am Elsa, kay Rini. Amen. At sa lahat na nanonood ngayon. No? Salamat sa Panginoon. Sa Pilipinas, kay Sister Mona, no? Sa Banati, sa lahat ng ating mga kagawad yan, kapitan, no? At sa ating mga senador, Forces of the Philippines, Police, PNP, at sa ating Presidente. Nawa ang Panginoon ay patubayan sa lahat. Magandang hapon at magandang umaga sa ibang dako. No? Itong inyong kapatid, Brother Nelson, ay bumabati sa inyo ng peace be with you, paghidait. No? Love you! Love you! Hanggang sa muli.